Magandang araw po. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Ayon po dun sa narinig ko o napanood ko kay dating Senator Sammy Trillanes, mayroon pong peligro kapag hindi po na-impeach si BP Sara. Siyempre po, hindi siya na-impeach, lalaki ulo, pati mga supporters niya lalaki ang ulo kasi po si BP Sara po ay gusto nilang makaupo, especially yung kanyang magulang, si dating Presidente Duterte. Gusto po nila na kung pwede makaupo na yung anak niya para makabalik sila sa power. At matagal na nilang inumpisahan yan. May rally nila, sinubukan nila dyan sa Lotto, ilang days yun, 7 days siya tayo, no? Hindi sila nakapagparami ng tao. Saka sa mga probinsya, hindi naman halos maraming tao dumadalo. Meron mga tao, pero hindi naman masyadong malaking bilang. At saka pangalawa, kung nagpaplano sila head sa people power, hindi po sapat yung bilang. Kahit na makakuha pa sila ng 20,000 dyan, makaipon sila dyan sa EDSA. Ang people power po kasi sa EDSA, pagka merong gustong pabaksakin na Pangulo, ang lugar ng panawagan ng mag-resign yung Pangulo at o pwersahin, lusubi ng Malacanang, ay dyan po na nagsisimula sa EDSA. Although yung EDSA people power po na EDSA 1 na sinasabi, hindi naman lumusok sa Malacanang yan eh. Nagpakita lang sila ng power. Merong kasi ng mga panahon na yun, EDSA 1986, sinasabi lang EDSA people power. Hindi po yun nagganap sa loob lang ng isang araw. Yun po ay naipon na galit ng mga tao dahil sa tingin kasi nila noon masyadong matagal na ang Pangulo sa Malacanang, para nagsasawa na yung taong bayan. Pero ito po yung nakaupo ngayon, si Bongbong Marcos Jr. ay 2 taon pa lang eh. Sinisiraan na, bangag daw, gano'n. Yun lang ang rason nila, bangag ang presidente. Hindi daw makapag-function yun. Pero nakikita naman natin masipag. Kahit na anong paninira nila, bangag o sila lang naman sabi bangag, yung tao hindi naman naniniwala. Yun lang, sila lang mga naninira. Yun ang sinasanggalan nila na bangag yung ating Pangulo. So hindi naman sapat yun as long as nakapag-perform pa ng duty. Nakikita naman natin masipag ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Ngayon sa kanila, ang issue lang sa kanila, yung mga gustong makaupo si BP Sara, ang panira nila bangag.
ang ating Pangulo sa kasalukuyan. So makaipon nga ng maraming tao dyan sa EDSA. Nung nakaraan sinubukan nila, wala naman hindi naman sila naka 1,000. Actually ang component ng people power ay merong mga active na mga sundalo, military or police. Active po yan, pinag-uusapan natin. Hindi kailangan mga retired, kasi ang mga retired ay wala pong lakas dahil retired hindi nila mapapasunod yung mga active kung yung mga active ay loyal sa Pangulo. Ang nakakatakot yan, yung mahikayat nila yung mga active na bumaligtad. Doon ang peligro. Kasi hindi pwede yung tao lang mamamayan. Hindi pwede yun. Kailangan 3. Kasi po nung actually nga hindi naman napabagsak si Marcos kusa siyang umalis sa tulong ng Amerika. Di umano siya ay kinidnap sa Malacanang, sinundo na noon kasi si dating Pangulong Marcos Senior ay nagkakasakit na noon, at noong mga panahon na yon ay lumalakas na ang kulit yung mga komunista. So mahuhulog na yung bansa sa komunista. Kaya sabi siguro nung Amerika, hindi mo naman napipigilan yung komunista subukan na lang natin na mapalitan ka. Baka ganun po yun sa akin lang po yun. Ina-analyze ko lang yung nangyaring 1986 EDSA revolution na bandang uli tinawag nilang people power. Pero actually nung nagsisimula pa yung unang araw, pangalawa, pangatlo, hindi po yung people power ang tawag dyan. Ano lang yan may bumaliktad lang si dating Minister of National Defense Juan Ponce Enrile, tapos naikayat niya si dating PC Chief Fidel Valdez Ramos. So nagsanib yung dalawang pwersa na yun. Medyo mga hepe po yun, mga hepe na, mga matataas na po yun. Siya ngayon po ang nananawagan, mga retired lang hindi naman mga matataas na opisyal So hindi po basta mapapabaksak ang Pangulo kung mga retired general lang at saka mga retired na sundalo. Mahina po yun. Dapat talaga yung pagbaligtad ng kasalukuyang mga hepe. Halimbawa, sino bang hepe ng armed forces ngayon? Sino ba yung National Defense Secretary ngayon? Kasi noon ang National Defense Secretary noon na ang tawag noon kasi para parliamentary tayo noon, kaya ang tawag noon hindi Secretary, Minister of National Defense. Yung nga po yun si dating Minister of National Defense, si Juan Ponce Enrile. At noon ay PC Chief, taas na po yun kasi chief ng PC ng isang major services po yan yung PC. Kasi 4 na branch po major branch po ng AP, Philippine Army, Philippine Constabulary, Philippine Air Force at Philippine Navy. So ang nakuha lang noon ni dating Minister Juan Ponce Enrile yung PC lang. Bandang uli medyo nahikayat na nila yung mga ilan sa Army.
at Philippine Marine ba yun? Yun po yun. Sa ngayon po, hindi po kakayanin na mapabaksak ng ating Pangulong Marcos ngayon kung kakausapin niya yung mga opisyalis ng armed forces saka ng PNP na pwede naman kausapin para walang gulo. Sasabihin lang naman ng ating Pangulo, o kayo ba ay kung sakali meron diyang mga manawagan ng people power dyan sa EDSA, kayo ba ay sasama sa kanila? Kung sasama kayo sa kanila, di para may iwasan ng gulo, pwede naman akong umalis. Ganun po yan, mabait po yung ating Pangulo eh. Kung sa palagay nyo wala akong ako'y mahina, kung sa tingin nyo ay willing naman akong bumaba. Kaya lang, kayo ba ay, siyempre magtatanong yung ating Pangulo eh, kayo ba ay kung sakaling ako ay mawala sa pwesto, kaya ba ng ating Pangulo at ng ating Vice President ngayon na si Sara na magpatakbo ng gobyerno sa ngayon? Dapat ganun ang tanong. Kung ang sagot ng mga namumuno ng armed forces ng Philippine Army, ng Chief of Staff ng Armed Forces at saka ng National Defense ay kakayanin, therefore para maiwasan siguro ang gulo, pwedeng magbigay yung ating Pangulo dahil mabait nga yung ating Pangulo eh. Maiwasan lang ang karahasan. Yun po, no? Sana hindi ako magkamali. Ang aking opinion lang to. Pero kung ang sagot ng mga tinatanong yung mga opisyalis, hindi po, kayo sinisiraan, pero nakikita namin, masipag naman kayo, at yung papalit medyo bata pa, maghintay na lang siya ng 2028. Tumakbo siya. Ngayon, kung sila po ay manggugulo, nakahanda po kami na ipaglaban kayo bilang aming Commander-in-Chief, bilang Pangulo. Kayo po ay halalang taong bayan. 32 million po o 31 megit ang boto nyo. So ang loyalty namin sa inyo, kahit araw-araw silang mag-rally dyan, wala po yun kung wala kami, hindi kami kasama sa kanila, hindi sila magtatagumpay. Tandaan nyo po, mga mahal na taga-pakinig ko, yung pong EDSA Revolution noong 1986, hindi po yung isang araw, dalawang araw. Mayroon kasi unang pangyayari nung mamatay si dating Senator Ninoy Aquino. Kasi noon, ang tao kasi noon, sa tingin nila, ang mastermind noon, si dating Pangulong Marcos. So, isa na yan, no? 1983 nang mamatay si dating Senator Ninoy Aquino, 1983. Noon pa lang, kung naniniwala ang tao noon na ang mastermind si Marcos, so isa na po yun na nagpainit sa taong bayan. So 83 83 nagsimula, o hindi lang 83, mga 72 nung declaring martial law, maaaring marami nagalit yan. So dito po pag-aralan po natin kung bakit pumutok yung EDSA Revolution.
Kasi yung pagdeklara nga niya ng martial law. At saka dapat noong 1960 o 1972 may election, hindi na, walang naganap na election. So isa na yun, no? Para bang sinadya na hindi magka-election. So sa tingin ng tao, sinadya ni Marcos na hindi magkaroon ng election noon, hindi declare ang martial law na September. Kasi November mag-election sana. So maaaring isa na yun naging rason. Pangalawa, yun na nga yung declaration ng martial law, maaaring marami diyang mga nasaktan, no? Tapos nang mamatay pa si Ninoy Aquino. So sabi ko nga po, hindi po isang araw, isang linggo yung people power, naipon yung galit ng taong bayan. Pangalawa, di ito na, kumbaga painitan ng painit, parang vulkan eh. Nagkaroon ng people gathering, panawagan, may panawagan ng isang namumuno